Sabi naman ni Teddy Noble Franca, tanong ko po, namatay si Jesus para sa kasalanan po ba na ginawa ni Adan, original sin? Sa binyag po, ano yung hinuhugasan po doon para ba sa original sin din yun? Kung ganun po, di po ba nagsakripisyo na si Jesus? Maraming salamat po. Brother Angel. Yes, tandaan po natin, no? Yung dun sa pagpakamatay ng ating Panginoon Kristo, siyempre para sa kasalanan ng sanlibutan yon, no? Dapat, no? Dapat para sa kasalanan ng sanlibutan. Pero hindi ibig sabihin nun na pati yung gagawin mong kasalanan ngayong bago ay tinubos niya. Hindi yon. Yung makasalanan noon pa yon, no? Siyempre, pero yung pagdating naman dun sa original sin, kaya nga, well, I think kasama na yung original sin yun during that time. No, so ngayon iba yung ngayon. Iba naman yung mga tao ngayon, na yung mga nasisilang, yung mga ano, may mga original sin pa yan. Kaya nga may tinatawag na tayong concupiscence eh. Ano ba yung concupiscence? Yung tendency to commit sin, no? So, yun ang maling pagkaunawa ng mga nagsulputang sekta na dahil daw tinubos na tayo, dapat ligtas na tayo. Mali, no? Yung kasalanan yung sanlibutan during that time nung unang panahon. Pero yung kasalanan mong gagawin pa lang, ay hindi pa niya tinutubos yun kasi wala na siya at ikaw ay bago nilalang ka. Of course, gagawa ka ng kasalanan kasi may tendency to sin ka. Kaya nga doon niya initiate yung sacrament of reconciliation. So magliligtas ka lang kung ikaw mismo ay lalapit sa kanya at hihingi ng tawad sa pamamagitan ng confession, mga kapatid, no? Doon naman sa binyag ng bata, original sin yun, yung baby, kapatid, no? Wala pang actual sin yun or personal sin na tinatawag. So, yun po yung ano doon. Hindi lahat ng kasalanan mo yung mga bagong mga taong kasisilang lang after nung nangyari yon, pinatawad na rin kaya pwede ka nang gumawa kasalanan. Mali po yun, no? Kaya nga nagkaroon, di kung saan ang pinatawad na lahat, sinabi sana ni ang ating Panginoon si Kristo, ano yun nga natin, ito yung konteksto kasi nila, hindi nila naintindihan. Juan 20, ulitin natin Juan 20, 21, 23. So ito po ang ating mababasa, mga kapatid, no? Muling sinabi ni Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay isinusugo ko rin. Pagkasabi niya nito, hiningan niya sila at sinabi, tanggapin niyo ang banal na espiritu. Kung patatawarin niyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi niyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Kung lahat pala ng kasalanan ng mga bagong tao ngayon na sisilang, lahat ng kasalanan nila napatawad na rin, ba't niya pa niya sasabihin yun? May pagpapatawad, future yan eh. Kung ano man ang pinatawad ninyo, no? So future yun, patatawarin pa lang. Yan mga apostol, mga pari po yan. Kaya nga successor nila yung mga kaparian naman ngayon. So, wala siyang sinabi na sabihin mo sa mga tao, ligtas na sila lahat. Wala siyang binanggit na nung umakyat sa langit, sabihin mo sa mga tao, yan bago siya umakyat sa langit yan aklat ng Juan. So, malinaw sa anong yan na may magkakasala pa na dapat ikumpisal pa rin sa mga kaparian. Kaya sila nga ang binigyan ng authority, Matthew 18:18, Matthew 16:18, ano man paintulot niya sa lupa, paintulot sa langit. Kung lahat ng mga kasalanan na yan ay naipatawad na, pati yung bago mong kasalanan, hindi na natin kailangan ng Bible. Tama, Bro Henry? Yes, amen. Di mo na kailangan ng di ba? Di mo na kailangan ng Biblia, mga utos-utos. Kasi wala ka na lalabagin dahil pinatawad ka na pala lahat-lahat no? So sige, Bro Wendell. Totoo naman na ang paraan na pagligtas sa ating Panginoon Jesucristo upang matanggal ang tinatawag na original sin nila ni Adan at Eva. At ito'y nagpatuloy yung pagligtas ng ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng Iglesia. Kaya nga, ang Iglesia ay tinatawag na mystical body of Christ. Colosas Kapitulo 1, versikulo 18, si Kristo ang ulo, ang Iglesia ang kanyang katawan.
at kailangan tayong para magiging kaanib sa iglesyang tinubos sa kanyang banal na dugo. Pakibasa, Brad John Reza. Gawa 20:28, ito po ang ating mababasa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So malinaw na ang iglesia na kanyang katawan ang binili sa kanyang banal na dugo at ang mga ngasiwa ay ang mga obispo. So, paano tayo magiging kasapi nitong binili sa kanyang banal na dugo? Kailangan tayong papasok dito. Juan Kapitulo 10, versikulo 4, Brad John Ray. Pagkalabas na- Juan 10:3. 3. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. So, malinaw ang nakasulat na binuksan ang pintuan para sa mga tupa. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagpasok nito sa binyag. San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19-20, Brad John Ray. 28, 19, 20 ng San Mateo, mga kapatid. Ito naman po ang ating mababasa. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Napakalinaw na ang pagpasok sa pintuan ay sa pamamagitan ng binyag. At sa pamamagitan ng binyag magiging kabahagi tayo sa iglesia na tinubo sa banal niyang dugo. Unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 20, Brad John Ray. Na ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili nung mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong. Nasa loob nito'y kakaunti, sa makatuwid ay 8 kaluluwa. Ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig, na ayon sa tunay na kahawig ngayon nagligtas, sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Hesukristo. So malinaw ang mabasa natin na yung pagtubos ng ating Panginoon Hesukristo, pagtubos sa lahat ng sangkatauhan. At upang magiging kabahagi ka sa tinubos na sangkatauhan, kailangan kang papasok sa pintuan sa pamamagitan ng binyag, at ang binyag na ito ay magtanggal sa original sin. Kung malaki na, pwedeng original sin and actual sin. Yun po, Brad John Ray. Iyon, maraming Brother, salamat, Bro Jando. Yes, bro, Tata. Okay, punta tumpak naman yung share ni Brother Wendell, pero may argumento nila dito sa atin dahil tayo lang mga Katoliko ang ating doktrina ay may original sin pa. So to say, may isang pari dito sa amin noon na medyo na-influence siya sa kanyang mga elders na mga pastor born again na hindi na maniwala ng original sin, pero palaging nagbinyag ng sanggo. Isa sa mga argumento nila, i-share lang natin, yung gamitin natin, batayan natin sa original sin, yung awit 51:5 na si Salmista David, kinonfirm niya, nandyan pa siya sa sinapupunan sa kanyang ina, ay makasalanan na po siya. So, ibig sabihin, original sin yun. Pero sabi nila, totoo naman yun. Dahil hindi pa si Kristo namatay sa krus. Yung pagkamatay ni Kristo sa krus ay wala ng original sin. Dahil kasama yun, o kasali yung original sin na namana nato ni Adan ni Eva sa paghugas o paglinis ni Kristo sa kanyang dugo sa krus ayon sa unang Juan 1:7.
Ang dugo ni Kristo ang naglilinis sa tanan lahat nating kasalanan. Diba? Yun. Yun ang mga argumento nila. Yun ang dahilan na hindi sila maniniwala na nag-exist pang original sin. Kasali na kasama na sa hinuhugasan o nilinis ni Jesus sa krus. Ayon sa unang Juan 1:7. Pero, yun, sabi ni Brother Nel, kailan ko tayo maging kaanib sa simbahan na tatag natin Panginoon Jesus. Kung ating basahin, pakibasa na lang, Brother John Dre, ang Roma 6:3-7. No, ayon po sa sulat ni Apostol na San Pablo. O hindi ba ganyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay namang uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay namang uli. Na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayoy wag na tayong maalipin pa ng kasalanan, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Yun, malinaw na yun. Yun ang dahilan na tapos si Kristo namatay sa krus at muling nabuhay, nagtatag pa siya ng sakramento, una ang bautismo. Dahil yung Roma 6:3-7, ang tao ay nakatanggap ng binyag, ay nakiisa sa kamatayan ni Kristo sa krus. Kung para sa kanila, wala nang tama na yun, sapat na yun ng totoo naman yung kasali yung original sin, pero kailan po ba tayo makiisa sa kamatayan ni Kristo sa cross na lininis niya ang lahat ng ating kasalanan, kapati na yung original sin, pag makatanggap tayo ng bautismo, yung binyag. Yun ang dahilan na nagtatag natin Panginoon Jesus ng simbahan, para ang simbahan na tatag niya, yun ang magpatuloy para sa paggawa ng kaligtasan. Yun lang, maraming salamat para dito. Okay, maraming salamat mga kapatid, no? Bro Tata, Bro Wendell at Bro Angel. Napakaganda po ng kanilang mga sagot, no? Talagang malalim, no? Yun po ang tinatawag na pag-aaral sa salita ng Diyos, no? Yan po talaga mga kapatid ang resulta ng pag-aaral natin sa salita ng Diyos.